Hi! Madaligan nga adlaw, madawgan nga kurawon, sa aton masunsun nga tagpalamati. So, good morning to all of you, to our listeners and to the people out there. My name is Rolinda Hilbalica at kilala sa aking patama or mountain name na Durupan, which means creative and innovative. So I come from the ethnic group called Panay Bukidnon, which is located in the border of four cities, Iloilo, Antique, Aklan, and Capiz. So I am here to share you about our epic chant, which is now part of our curriculum uh, in senior high school. Nais kong talakayin sa inyo ang tungkol sa aming epiko or tinatawag na epic chant at sa local term naman ay tinatawag naming sugidanon. Sugidanon comes from the two words which is sugid to tell and anon is telling the story. So it's the epic chant is our epic chant is the longest epic in the whole Asia. So we have the Gamaba awardee, and I would like to acknowledge him as my grandfather, Mr. Federico Caballero, as one of our national folk artists for epic chanting. For your information, we have published a book of our epic chanting in Western Visayas, and we're lucky that Dr. Alicia P. Magos documented it and transcribed it into different languages. So, but they only have a limited copy, so it's hard to find, and you can approach them in person. I know you know Dr. Alicia P. Magos, so she's selling epic chanting. I think they're in 8 volumes now or 9 volumes out of 12 volumes of our epic chants. Ano nga ba ang papel ng ipiko sa aming komunidad o sa amin mismo? Ang ipiko ay isang napakahalagang bagay o isang napakahalagang intangible heritage na aming patuloy na isinasabuhay sapagkat naging bahagi na ito ng aming karanasan, ng aming kasaysayan mula pa noong unang panahon hanggang sa aming mga ninuno at sa kasalukuyan. So, ang ipiko ay nagmarka ng iba't ibang bahid sa aming buhay, katulad na lamang sa isang lugar at sa mga tradisyon na patuloy naming isinasagawa sa ngayon. Ipiko ay isang uri ng tagulaylay na inaawit sa amin ng aming mga kalulahan, at madalas ito ang nagiging lulabay o pampatulog sa amin, isang kwento na mapupulutan mo ng aral. Ito ay isinasagawa lamang sa tuwing dapit hapon o sa oras ng pagpahinga. Nagiging libangan ito ng mga matatanda upang maaliw ang kanilang mga apo, ang kanilang mga anak sa ganitong klase ng kagawian. Sino ang mga nagtatanghal at gumagawa ng tagulaylay? Sa panahon noon, pawang mga babaylan at mga binukot lamang ang tumatagulaylay ng ganitong uri ng awitin. Ang ipiko ay isang napakalalim na kataga at istorya na bumubuo ng maraming pangyayari at maraming mga ganap. At naging mapalad kami bilang isang mag-aaral at isang produkto ng Balay Turunan or School for Living Tradition na finan naman ng National Commission for Culture and the Arts. Maraming salamat sa inyo at kaming mga ordinaryong mamamayan o kaming mga nasa bagong henerasyon ay nagkaroon ng pagkakataon na aralin ito at may isabuhay ang ganitong klase ng tradisyon.
Nais ko ngayong magbahagi ng aking mga karanasan mula sa School for Living Tradition at maging reflection sa aking pag-aaral nung ako ay napadpad sa Universidad ng Pilipinas at kailangang mag-aral ng makabagong pag-aaral, makamoderno o western approach. So, sa totoo lang sobrang hirap kasi kailangan mong mag-adjust at kailangan mong i-adapt yung mga pang-modernong pag-aaral. So, balik tayo dun sa aking karanasan sa pag-aaral ng IPI ko. Mayroon akong 3 naging guro. They are the 3 brothers, Caballero brothers. First is Federico Caballero, second is Romulo Caballero, and the third one is Leopoldo Caballero. So, silang 3 ay may kanya-kanyang style, may kanya-kanyang estilo, may kanya-kanyang pamaraan kung papaano nila ito ituturo at ano ang kanilang approach. So, si Federico, sa tuwing nakikinig ako sa kanya ng IPI ko, parang naisa sa buhay ko at nagugunita ako yung mga pangyayari noon sapagkat ang kanyang boses ay medyo kalmado at malalim. Katulad nito, magbibigay ako ng example. So, mayroon siyang ginagamit na 7M. So, nadi gani igadulug datogain medengan iwanun tarun lamang. That is an intoning part or humming, tinatawag namin na pangalimog, humming, kung saan mo hinahanap yung tono sa pagbuo ng isang epiko. Ang aking naging pangalawang guro naman ay si Romulo Caballero, kung saan siya ay umaawit ng malakas at alam mo yung nakakagising siya ng iyong natutulog na damdamin. Charot. Medyo mahaba yung kanyang phrasing at gusto ko yung the way ng kanyang pagtuturo, yung nakakatuwa, nakakaaliw, ganun. So, ganito yung style niya. Naoy balaho ganday daliun na todogay dogayun dali usugi dagmiteng sugi danun ngamada liitol tolanun kay boyong humadaap nun masuiban salaw dun. So, ganyan. Medyo, gano'n naman yung kanyang pangalimog or kanyang intoning sa pag-chant. The last one is Leopoldo Caballero, na mayroon naman siyang pag-awit na medyo nakakaantok at makaluma din. Nandun pa rin yung parang sinauna talaga. Maririnig mo yung pagiging unique ng kanyang boses. At ganito yung kanyang estilo sa pagtagulaylay. Handon de nan na di gani igadulug datogain medengan iwanun tarun lamang masuiban salaw dun nasampet salayagen sibuyong humadapanen nanhuntana etc. So, hanggang sa matapos yung parang meron siyang style na mag-uulit-ulit yung ganitong linya ng kaniyang humming, ng kanyang intoning doon sa isang epiko. Harley, 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 Harley,
So for the more information about our epic chanting, please ask me and put some comments below and subscribe my channel. So I am a newbie here and I would like to impart this kind of traditional not only for fun or for anything, but this will be a big help to those students who want to try or who want to learn our traditional epic chanting. So for more details, you can approach me and message me on my account. And you can follow me on Instagram. It's Duruban. I use my mountain name, and you can message me through Facebook also. My name is Rolinda Hilbariga, and you can contact me also on my mobile number. So I just put it there down. Thank you.